alam niyo po ba mga kababayan, meron po akong panawagan sa ating mahal na presidente na sana po, kung maaari, yung mga facilities po natin sa may mga karamdaman po mga kababayan sa pag-iisip like yung mga mental hospital, dapat po malakihan ng ating mahal na presidente kasi masyado po atang matindi na yung nangyayari sa community ng mga Duterte. Biruin nyo mga kababayan ako nagtatanong lang, kailan po ba nilamig ang karton? Kailan ba mga kababayan nagsimulang lamigin ang karton? Ayan o. Ayan o mga kababayan, ano na nangyari sa mga kababayan po nating DDZ? Bakit po masyado na po ata kayong apektado sa pagkakakulong ni Digonggong? Akala ko po ba yung iba dyan malawak po ang pangunawat, yung iba pa nga ay mga matatalino pa. Bakit po ganito na ang nangyari mga kababayan sa kampo ng mga DDZ po? Kita nyo, kinukumutan yung karton ni Digong. Hindi naman nilalamig yan. Kaya nga mga kababayan, ito panawagan ko po sa ating mahal na presidente na sana yung mga mental hospital po natin, lawak-lawakan po, mukha po atang padami ng padami mga kababayan na nagkakaroon ng problema. Although hindi po ito para sa lahat. Ano po na may mga karamdamang ganyan. Hindi po ito pag-discriminate sa kanila. Yung sa akin lamang po, kita nyo naman mga kababayan to, mukha po atang iba na. Iba na ang takbo mga kababayan ng isip, pati yung karton kinukumuta na. Kaya nga, ito payo ko lang sa mga DDZ walang problemang sumuporta. Walang problema maging panatiko, pero sana naman ilagay nyo po sa lugar kasi pagka naapektuhan na po yung inyong pag-iisip mga kababayan, hindi na po maganda yan. Diba? Kaya po nga kayo nasa ibang bansa kasi para maghanap buhay, para tulungan yung inyong mga mahal sa buhay, hindi po para magpakabaliw kay Digong. Ano po kaya doon sa mga DDZ, payo ko lang wag nyo po masyadong sobrahan kasi pagka masyado na po nasobrahan, iba na po yan. Baka mapatulad po kayo kay Sara. Kita nyo, mukha po atang malawak yung tawag dito, yung panghahawa ni Sara Duterte. Kasi biruin nyo, yung mga taga-support na niya talagang naapektuhan agad. Affected na po agad ng virus ni Vice President. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy po natin yung usapin na yan dito. Kaya pala double time. Etong si Alputera mga kababayan. Kasi talagang yung iba mga DDZ hindi na po nila maasahan sa mga ganitong klase ng mga gawain para mailigtas ito pong si Digong. Kasi kung titingnan nyo ayon po dito sa latest news, basahin po natin mga kababayan nabigay daw ng napakaraming e-bike ito daw pong si Alputera para makakuha ng simpatsya at suporta para po sa ginagawa po nilang pangangalap ng perma para mailabas sa lalo't madaling panahon. Ito pong si Duterte sa pamamagitan ng pakikiusap po nila sa Korte Suprema mga kababayan. Kasi kung makikita nyo, di ba nangangalap daw po sila ng perma para nang sa ganon, maipakiusap nila sa Korte Suprema na maglalabas ng resolusyon mga kababayan na magiging panawagan doon sa International Criminal Court na i-granted na yung interim release nitong si Duterte sa madalit salita para mailabas agad etong si Digong. So ngayon may mga bagong pakulo na. May mga bagong pakulo na etong kampo ni Alputera na kung saan mga kababayan ayon po dito sa latest news, Alputera namigay ng e-bike sa loob ng Bachelor Express Davao na pag-aari daw po ng pamilya Yanson. Alam naman po natin na ito pong pamilya Yanson, yung isa sa may pinakamalaking bus company dito po sa ating bansa. So ngayon sabi pa dito, isang makabuluhang kaganapan ang naganap kamakailan sa loob ng Bachelor Express Davao. Isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Yanson. Matapos mamigay ng e-bike si Alputera bilang bahagi ng kanyang advokasya at suporta sa sektor ng transportasyon at sa mas malawak na panawagang panlipunan daw mga kababayan na kung saan makalagap nga ng perma para mailabas sa lalo't madaling panahon ito pong si Digonggong. So sabi pa dito, ang nasabing e-bike na ipinamahagi daw po ni Alputera ay sponsored or pinondohan mga kababayan, ito daw pong si Ray or netong si Small Boy
mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, isang hakbang na nagpapakita ng malinaw at buong suporta na ibinibigay ni Ray sa panawagang PRRD Bring Him Home. Para sa marami, hindi lingid sa kaalaman na ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi lamang simpleng donasyon, kundi isang simbolikong pahayag ng paninindigan daw po sa likod ng mga Duterte, mga kababayan. So sabi pa dito, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, malinaw na ipinapakita daw po ni Small Boy ang kanilang posisyon, isang buong loob na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga taga-suporta, ang hakbang na ito ay itinuturing na isang malakas daw po na mensahe at tila isang sampal daw po sa Malacanang. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo po, di po ba itong si Small Boy daw po ay lumalapit-lapit, itong kampo nito ay lumalapit-lapit sa First Family. Pero sa kabila daw po na yon, palihim daw po na tumutulong sa kampo ni dating Pangulong Duterte sa pamamagitan daw po ng pagpapakilos dito po kay Alputera. Hindi lang para mamahagi ng mga e-bike na ganito, kung hindi para na rin mga kababayan ponduhan daw, di umano. Kung may katotohanan man, yung mga vlogger na tawag dito kasama nito pong si Alputera. So sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Ito pa daw. Nakasalukuyang pinupunan ng ilang sektor dahil sa umunay kawalan ng aksyon at malasakit sa sentimiento ng maraming Pilipino daw. Sabi pa dito, ang pamimigay ng e-bike sa loob mismo ng isang kilalang kumpanya ng transportasyon ay nagpapakita rin ng pagsasanib ng advokasya, negosyo at politikal na paninindigan. Sa mata ng publiko, ang ganitong gawain ay patunay na napatuloy ang pagkilos ng individual at organisasyon na naninindigan para daw po sa kanilang paniniwala sa kabila ng umiiral na tensyon sa pambansang politika. Sa huli, ang aksyong ito ni Alputera at Ray ay nagiging paalala na ang suporta sa isang leader o adhikain ay hindi lamang ipinapahayag sa salita, kundi higit sa lahat sa konkretong gawa daw po mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga ganito na ginagawa po nila para matulungan si Digongong, talagang nagpapakita ng matibay na makikipag-alyansa po nila sa kampo po nitong si Duterte, nitong si Digong. Biruin nyo sa kabila ng may mga nababaliw at kinukumutan yung karton, sa likod nun may mga kumikilos ding tao, talagang double talagang double time na sa paggalaw mga kababayan para lamang po mapabagsak si PBBM at mapaalis po sa pwesto at mailabas itong si Duterte sa dahig mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, di ba, yung mga nagiging resulta ng yung mga resolusyon na inilalabas po ng International Criminal Court patungkol po sa kaso at mga kahilingan ng kampo ni Sara Duterte hindi naman po ginagranted ng ICC mga kababayan. Kasi nga, kung mapapansin po ninyo, masakit man pakinggan doon sa mga didiset, hindi na po talaga makakalabas si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kahit pa maging presidente ang kanyang anak na si Sara Duterte. Lalo na at napakabigat, napakabigat ng kaso nakakaharapin o kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung mapapansin nyo, talagang bukod po dito kay Alputera, may mga pinapagalaw na rin po sila na mga tao na kung saan unti-unti na pong nililinis ang imahe ng mga Duterte. Kasi nga, bukod po dun sa advokasya po nila na mailabas etong si Digong sa International Criminal Court, meron din po silang advokasya na hanggat mas maaga, maihanda na po nila si Sara Duterte at mapabango na po agad nila ang pangalan ng mga Duterte. Kasi nga, ang pinupunteriya na po nila ngayon, bagamat 2026 pa lamang, ang pinupunteriya na po agad nila ngayon ay yung maipanalo si Sara Duterte sa darating na 2028. So ngayon sabi po dito, ni Cornejo daw mga kababayan, ni Wency Cornejo, isa po itong singer. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Cornejo, pinatunayan na walang bahid ng korupsyon si dating Pangulong Duterte daw. Muling ipinahayag ni Wency Cornejo na ang kanyang depensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga paratang ng pangungurakot laban dito. Ayon kay Cornejo, hindi umano tugma ang mga akusasyon at aktwal na pamumuhay ng dating Pangulo na aniya ay nananatiling simple kahit matapos na ang panunungkulan nito
sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ibig sabihin, mga kababayan, paano nyo daw po maaakusahan na nangungurakot itong si dating Pangulong Duterte kung ang pamumuhay daw po nito ay normal? Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo hindi lahat ng ipinapakita ng mga Duterte publicly, totoo. Kasi nga, sa kabila ng sinasabi nilang payak at simpleng pamumuhay, kita nyo naman kung paano po sila namakyaw ng ari-arian dito po sa ating bansa. Di ba kung titingnan nyo, mayor pa lamang si Digong, ang dami na po ng ari-arian ng kanyang mga anak. O ipagpalagay natin mga kababayan, isipin nyo po ipagpalagay natin na si Duterte, talagang ganyan yung ipinapakita publicly. Pero tingnan nyo naman yung ipinapakita ng kanyang mga anak. Di ba lalo na si Kito Duterte. Kita nyo kung gaano karangya yung pamumuhay. Party doon, party dito, yung mga gamit na sinusuot, like yung mga bag, yung mga kwintas, yung mga relo, cellphone, mga kababayan, ganun po karangya ang pamumuhay ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. At kita nyo naman mga kababayan kung gaano karami ang mga ari-arian po nila. Kaya nga po habang tumatagal, kita nyo kung paano nilalatadan, di ba, ng mga nagpapabango ng pangalan ni Sara Duterte, pamula po sa mga vlogger, pamula sa mga laos na artista. Ngayon, yung mga singer naman, talagang kumakanta na rin kahit wala na sa tono. Di po ba mga kababayan? So sabi pa dito, basahin pa natin, ito pa daw. Ang sinasabi ko, sabi daw ni Cornejo, kung nakalikom ka ng limpak-limpak na pera, true pangungurakot, bakit sa simpleng bahay ka lang nakatira? Kung let's use this phrase without sugar coating, malapit ka na bawian daw po ng buhay. Di hamak na mas malaki pa ang bahay ng lahat. As in, lahat ng celebrities na kaibigan ko kaysa sa bahay ni Digong, ani po ni Cornejo. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, in my personal opinion, yung pananaw ko po dyan, yung bahay ni Duterte, sinadya niya lamang na ganun yun. Pero sa likod nun mga kababayan, nung simpleng bahay, simpleng payak na pamumuhay, sobrang dami ng ari-arian ng pamilyang Duterte. Diba? Napakatindi mga kababayan ng kanilang yaman. Kita nyo nga mga kababayan yung mga damit pa lang ni na Paulo Duterte, mga ari-arian pa lang nila, talagang masasabi nyo na kahit walang trabaho si Basti Duterte noong mga panahon na yun at kahit sa murang edad, kita nyo kung gaano karami yung mga ari-arian, yung mga properties ng mga anak ni Digong. So ibig sabihin, kung payak yung ipinapakitang pamumuhay ni Digong, hindi po tugma yan sa totoong buhay na itinatago talaga nila. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Dagdag pa ng mga awit daw. Ang ganitong kalagayan umano ni Duterte ay patunay sa kanyang pananaw na hindi ito nagpapayaman habang nasa serbisyo publiko sa kabila ng patuloy na pagbatikos daw po mula daw po sa ilang sektor. Sabi ko nga mga kababayan, baka medyo bulag lang. Ito pong si Wency Cornejo. Oo, inirerespeto natin at tinahangaan natin yung profesyon po niya bilang singer. Pero pagdating po sa mundo ng politika at pagbibigay ng pahayag dito, oo, malaya nga tayong lahat, pero sana naman sabihin natin yung katotohanan. Di po ba mga kababayan? Sana naman sabihin natin yung katotohanan. Kasi biruin nyo mga kababayan alam naman, hindi naman po uto-uto at tanga ang mga kababayang Pilipino natin. Alam ng taong bayan kapag nagsisinungaling po ang isang politiko. Alam ng mamamayang Pilipino kapag puro kasinungalingan yung sinasabi ng mga taga-suporta ng mga politikong yon. So dito pa lang makikita nyo na agad na sablay na po agad mga kababayan yung sinasabi ni Wency Cornejo. Oo nga, yung ibinebentang bahay, daw di umano, ni Duterte na unang bahay na tinirhan po niya, naniniwala po ba kayo na yun lang ang ari-arian dito pong si Digong? Siyempre hindi. Kasi paano natin paniniwalaan na ganun lang ang ari-arian ni Digong? Maliwanag nga na sobrang yaman po ng pamilyang Duterte. Ano po mga kababayan, ganun po katindi ang kayamanan ng mga Duterte. Bulag lang ang hindi makakakita nun. Ano po, so ngayon, mga kababayan, ituloy pa natin yung usapin na yan dito pa sa usapin ng patungkol sa mga tagapagtanggol ng DDShot. Kasi ayon po dito sa Corrupt Republic, eto daw. Napuna daw po ng maraming netizen ang tila daw po biglaang pananahimik ni Senator Dante Marcoleta sa gitna ng maiinit na isyong kinakaharap ng bansa. Sabi pa dito, matatandaang dati ay palaging umaalingaw daw ang pangalan ng senador.
tuwing may mga kontrobersiya, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa mga Duterte. Ngunit ngayon, ayon sa mga netizen, kapansin-pansin ang kanyang pananahimik. Taliwa sa dati niyang agresibong presensya sa publiko, mga kababayan. At saka ito kung mapapansin nyo, biglaan talaga yung pananahimik ni Senator Dante Marcoleta. Oo, nagbibigay siya ng mga pahayag patungkol po dun sa ibang mga isyo na mahalaga dito sa ating bansa. Pero yung tapang nakatulad nung dati na ipinapakita niya, mukhang nalusaw po ata, mga kababayan, buhat nung nasampahan siya ng kasong perjury. Di ba, mga kababayan? Buhat nung nasampahan siya ng kasong perjury, biglang bumaita. Biglang naging maamong tupa. Hindi nyo ba napapansin? Siguro, mga kababayan, napansin nyo din yan. Buhat nung inaaraw-araw din siya ng mga kababayang Pilipino po natin patungkol po dun sa pangako niya na 2,000 libreng kuryente pababa, biglaan po yung pagbait ni Senator Dante Marcoleta at hindi na po gaanong tumatahol sa mga maiinit na issue, mga kababayan. So ngayon, ito pa, sabi pa dito, ikinukonekta ng ilan ang katahimikang ito sa perjury daw complaint na isinampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng umano'y hindi kumpletong paglalantad ng mga donor sa kanyang kampanya noong 2025. May mga pabirong komento pa online na baka raw nagsusulat ng bagong script ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, peking saksi at notary public, pati ang kontrobersyal na pangakong pagpabababang singil sa kuryente. Para sa mga netizen, ang tanong ngayon, tahimik ba siya dahil nag-iingat o dahil wala nang maisagot si Senator Dante Marcoleta? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, lingid po sa inyong kaalaman, inaaraw-araw na po ng taong bayan si Senator Dante Marcoleta about po dun sa 2,000 libreng kuryente na pinangako po niya at sinasabi niya. Kasi ang galing-galing mangako Nung panahon na tumatakbo, mga kababayan, sabi niya, ililibre niya ang taong bayan. Alam niyo naman ng mga Pilipino, talagang madaling umasa. Ngayon, mga kababayan, na marami po ang naniningil sa pangako po niya na 2,000 libreng kuryente, nasaan na? Ibo ba? Dati pinupuna-puna niya yung 20 pesos na pangarap na bigas ni PBBM. Nung nangyari, mga kababayan, wala siya ngayong maipuna sa administrasyon ni Presidente, ni PBBM. Kasi nga, kahit siya, mga kababayan, yung pangako niya mismo, pinangako niya sa taong bayan, hindi po niya matupad-tupad. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, ako nagtatanong lang naman, bakit po kaya Senator Dante Marcoleta at saka yung iba mga kaalyado ni Digongong, bakit po kaya biglaan yung pagtahimik po ninyo? Kayo po ba ay kinakabahan na dahil meron pong isinampang complaint laban sa inyo about po dun sa perjury, pagsisinungaling? Dahil hindi nyo daw po inilantad yung mga donor po ng inyong kampanya. Diba? Nung lumaban po kayo noong 2025. Tayo, nagtatanong lang naman. Diba, mga kababayan, kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po dyan sa mga balitang yan na ating tinalakay. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa mga samot-saring pinagsasasabi at pinaggagawa ng mga DDSet na taga-suporta at kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo.